Grabe talaga, alam mo, ayoko na sanang patulan tong si Sara Duterte. Pero recently kasi naglabas siya ng statement na kinikriticize niya yung ating gobyerno sa mga iba't ibang bagay. And I wanna go through each and every one of these statements para makita nga natin kung nagsasabi ba siya ng katotohanan o kaya sinusubukan na naman niya mambudol at umaasa siya na may mauuto pa siya sa kanyang mga sinasabi. So unang-una, sige, sabi niya na yung flood control daw, wala daw tayong master plan. Yes, that's true, wala tayong master plan. Pero wag natin kakalimutan, yung tatay niya mismo ay presidente for the last 6 years. Anong ginawa ng tatay niya? Wala. So technically, tinutukoy niya ang tatay niya dito. Pangalawa, sinasabi niya na palpak daw yung ating healthcare system. Alam mo, yung healthcare system natin is not perfect. I agree. Pero ito masasabi ko. Nung panahon ng tatay niya, wag natin kakalimutan yung Pharmally scandal na yan, ha. Tapos yung pinilit tayong mga Pilipino sumuot ng face shields habang yung kanyang mga korap na kaibigan ay nakinabang at kumita ng malaki sa utang na kinuha ni Duterte para panlaban daw ng pandemya habang tayong lahat ay nakakulong sa bahay. Nakasuot ng mga face shields na walang kwenta naman. Yan ba ang maayos na healthcare system? Tapos sinabi naman niya na hindi daw marunong ating mga pulis at hindi daw talaga masasolve yung problem ng pagkakulang ng pulis sa ating mga lungsod. Pero ito yung problema sa statement niya, gaano ka-contradictory yan. Habang sinasabi niya yun, huwag mong kakalimutan na siya mismo ay may 400 na security personnel na nakabantay para sa kanya lang. Habang tayong mga Pilipino, isang pulis lang per 500 residents. Tapos siya nag-iisa, tapos 400 na nakabantay sa kanya. Medyo ipokrita ang dating sa akin nun eh. Nasasabihin niya na importante ang seguridad ng ating mga mamamayan at ng ating bansa, pero siya mismo ang takaw sa security detail. Tapos nung binawasan ng 75, sasabihin niya na napapanganib na daw ang buhay niya dahil nabawasan ng 75. Alam mo, kung hindi ka kayang protektahan ng kahit 300 na security personnel, ibig sabihin nun, palpak lang talaga sila. Dahil grabe yung meron mo, isang private army. Habang ang mga ordinaryong Pilipino ay wala man lang nakabantay sa kanila at sa kanilang seguridad. O susunod, sabi niya, hindi daw tayo dapat pumapayag ng mga dayuhan ay sumasakop sa ating bansa. Sandali lang po, nung panahon ng tatay niya, wag nating kakalimutan at hanggang ngayon nakikita natin to. Pumasok ang mga dayuhan, mga foreigners, mga mainland Chinese sa ating bansa. Pumasok ang mga pogos, inabuso ang ating mga mamamayan. Tapos pinayagan ni Duterte na ang mainland China ay magkaroon ng mga military bases sa loob ng ating economic zone. At hindi lang yun, huwag natin kakalimutan na nakapagland ang isang military plane sa Davao at pati isang Chinese military ship ay nakapag-dock sa Davao. Tapos sasabihin niya na hindi pwede magkaroon ng mga dayuhan na magkaroon ng impluensya sa ating bansa. Iyon nga ang ginawa ng tatay niya eh. Buti nga ngayon, dinedepensahan na yung ating West Philippine Sea. Ay, anong ginawa ng tatay niya?